Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Magandang buhay po mga kapatid! Tayo pong muling magsama-sama sa panibagong araw ng pag-aaral at pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos dito sa Tinapay mula sa langit. Manalangin po tayo. Mahal naming Ama, salamat po sa panibagong araw, lakas at pagkakataon na Ikaw ay aming makilala ng lubos sa pamamagitan ng pag-aaral ng iyong salita. Inaanyayahan po namin ang iyong banal na spiritu na kumilos sa aming pagbubulay-bulay at mangusap ka po sa aming mga puso at kami ay katagpuin. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang mensahe ng ating Panginoon ay matatagpuan sa Numbers 14 verses 2-3a na may pamagat na Israel Rebels by Murmuring. Ating pong basahin sa MBB Tag version, nagbulungan sila laban kina Moses at Aaron. Ang sabi nila, mabuti pang namatay na tayo sa Ehipto o kaya'y sa ilang, kaysa tayo'y patayin ng ating mga kaaway sa lupaing pinagdalhan sa atin ni Yahweh. At sa ICB version naman po in English, all the Israelites complained against Moses and Aaron. All the people said to them, we should have died in Egypt, or we should have died in the desert. Why is the Lord bringing us to this land? We will be killed with swords. Sa mga talatang ito, ipinahayag ng mga Israelita ang kanilang pagkadismaya, takot at kawalan ng pananampalataya sa plano ng Diyos. Kahit na nakakita sila ng mga himala at kaligtasan mula sa Ehipto, sila ngayon ay nahaharap sa mga hamon at kawalan ng katiyakan habang papalapit sa ipinangako na lupain. Nagreklamo sila laban kay Moses at Aaron na inisip nila na sana natili na lamang sila sa Ehipto or mas okay pa mamatay sa disyerto kaysa harapin ang hindi kilalang panganib ng pagsasakop sa Kanaan. Ang kanilang tanong at pagreklamo ay nagpapakita ng kanilang di paniniwala sa mga layunin ng Diyos at sa kanyang kakayahan na pangalagaan at i-provide ang kanilang pangangailangan. Nagtatanong sila kung bakit dinila sila ng Diyos sa pinangako na lupain kung papayag lamang siyang pagtagumpayan sila ng kanilang mga kaaway. May 4 na bagay na nais ng Diyos na matutunan natin sa pangyayaring ito sa mga Israelita. Una po, trust in God's promises. Sa lahat ng naranasan ng mga miracles ng mga Israelita na ipinakita ng Diyos mula sa pagpapalaya sa kanila sa Ehipto hanggang sa paglalakbay nila sa wilderness, nandoon pa din ang kakulangan ng pagtitiwala ng mga Israelita. Sa ating buhay, marami din tayong napagdadaanan at pinagdadaan ng mga paghihirap at pagsusubok. Ngunit nangako ang Diyos sa Deuteronomy 31 verse 8a na siya mangunguna sa iyo, sasamahan ka niya, hindi ka niya bibiguin o pababayaan. At nais lang ng Diyos ay ibigay natin ang 100% na pagtitiwala sa Kanya at siya na ang bahala. Sa awit 145 verse 13b, ang sabi po niya, di ka bibiguin sa bawat pangako pagkat ang Diyos ay tapat. Ang Kanyang ginawa, kahit ano ito, ay mabuting lahat. Pangalawa naman po ay ang gratitude and contentment. Sa halip na magpasalamat ang mga Israelita sa lahat ng ginawa ng Diyos sa kanila, sa panahon ng mga pagsubok, pinili nilang magreklamo at magrebelde. Sabi sa 1 Thessalonians 5:16-18, magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipag-isa kay Hesukristo. Sa mga pagkakataon na sinusubok tayo ng panahon, we need to look back and see what God has done for us. Dito natin makikita kung gaano kabuti ang Diyos sa pagsama at pagtulong sa atin na ma-overcome ang mga trials and challenges na hinaharap or hinarap natin. Makakapagsabi na lang tayong, salamat Lord, nariyan ka. Ito ang makapagbibigay sa atin ng kakontentuhan na ang biyaya ng Diyos ay sapat sa ating mga pangangailangan. Pangatlo po, consequences of disobedience. Ang hindi pagsunod sa Diyos ay mayroong consequences or punishment, gaya na nangyari sa mga Israelita, kung saan ang buong henerasyon ay namatay bago sila makapasok sa ipinangakong lupain. Ito ay nagsisilbing warning sa atin na ang pagrereklamo, pagsuway at paglabag sa kanyang mga utos ang magreresulta sa hindi nating pagkamit ng pagpapala o magandang buhay. Sabi po sa Isaiah 1 verse 19, kung susundin ninyo ang aking sinasabi, tatamahasahin ninyo ang aning ng inyong lupain. At ang huling bagay na matututunan natin sa verse na to na ating binasa ay faith over fear. Sa halip na magpatalo sa takot at pag-aalinlangan, piliin nating magtiwala.
Ang pananampalataya ay nagbibigay sa atin ng lakas na lampasan ang mga hadlang at harapin ang mga hamon na may tapang. Ang Diyos ay kasama natin at tutuparin ang kanyang pangako. Sabi po sa Isaiah 41 verse 10, "Ako'y sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas." Ipinapaalala sa atin ng mga talatang ito na sa halip na magreklamo o magrebelde laban sa Diyos, piliin po nating magpasalamat, sumunod ng buong puso at manampalataya sa ating Diyos. Sabi po sa Kawikaan 3 verse 5 to 6, "Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang manangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawin, siya nga'y alalahanin, upang ika'y patnubayan sa iyong tatahakin." Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong salita na nagbibigay ng karagdagang kaalaman sa amin upang makilala ka pa ng lubos. Salamat po dahil ipinakita mo sa amin ang kahalagahan ng aming napag-aralan ngayong araw na hindi namin kailangang magreklamo o magrebelde dahil alam naming walang magandang maidudulot ito. Sa halip, kami ay magiging mapagpasalamat sa lahat ng pagkakataon. Ano man ang aming pinagdadaanan sa buhay, kami ay susunod, magtitiwala at mananampalataya ng iyong pag-ibig at makapangyarihang kamay ang tutulong sa amin upang mapagtagumpayan ito. Naway tulungan mo kaming patuloy na mabigyan ng kaluguran ng iyong pangalan sa aming isip, sa salita at sa aming mga gawa. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilayan ng salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po ninyo kaming samahan bukas sa pagninilay ng kanyang mga salita dito po sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya nyo din pong i-share ang video na ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Pastora Mary Borja po, ang inyong lingkod mula sa CRC Antipolo Daughter Church. We all have a Jesus-filled day today. Stay blessed mga kapatid!